Ang mundo ay naaalala ang mga Anunnaki na may takot at paghanga. Pero sino nga ba talaga sila? Sa mga alamat ng Sumerian, hindi sila lumalabas bilang mga Diyos na eteryal, kundi bilang mga konkretong nilalang, napapagod at minsan ay nag-aaway pa sa isa't isa. Sa bawat sulok ng mundo, ang mga dambuhalang monumento at mga alamat tungkol sa mga higante ay tila inuulit ang parehong kwento. Mga nilalang na bumaba mula sa itaas ang gumabay sa sangkatauhan. Marahil ay namuno o maging lumikha pa nga. Sila ba ay Diyos, simbolo o bisita mula sa planetang Nibiru na maaaring bumalik balang araw? Ngayon, maglalakbay tayo sa madilim na nakaraan at tutuklasin ang kwentong lagpas sa alamat, naging kasaysayan. Pero bago tayo magsimula, gaya ng lagi naming ginagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na video. Noong ika-19 na siglo, natuklasan ng mga arkeologo sa guho ng Mesopotamia, hindi lang talaan ng buwis at inventaryo ng kalakal. Mga pambihirang kwento, iniukit sa luwad gamit ang cuneiform na hindi lang naglilista kundi nagtatangkang ipaliwanag ang ating pinagmulan, dahilan ng pag-iral at ugnayan ng tao at Diyos. Isa sa pinakapansin-pansin sa mga tekstong ito ay ang mito ni Atrahasis mula ika-17 siglo before Christ na nagsimula sa isang nakakagulat na eksena. Hindi ang kaluwalhatian ng mga Diyos, kundi ang kanilang pagod. Sobra ang pagod ng mga Diyos. Mabigat ang trabaho at hirap nilang tiniis araw-gabi sa loob ng 3,600 taon. Umangal ang mga Diyos, hindi bilang mga pinagpalang nilalang, kundi bilang mga pagod at dinudurog ng pasanin. At kapag hindi na nila kinaya ang bigat, nangyari ang hindi inaasahan. Ang mga igigi, ang mga Diyos na mas mababa ay nag-alsa. Sinunog nila ang asarol, itinapon ang mga basket ng trabaho, nagtipon at nagmarcha papunta sa bahay ni Enlil. Eksena ng pag-aalsa, larawan ng kwento ng lipunan kaysa alamat. Mga manggagawang iniiwan ang gamit at mga aliping humaharap sa Panginoon para humiling ng pagbabago. Dito ay pinakikilala ng teksto ang solusyon, ang paglikha ng isang bagong lahi, ang sangkatauhan. Pero bago makarating sa lahat ng ito, kailangan muna nating maunawaan kung sino talaga ang mga nilalang na ito. Tinatawag silang Anuna o Anunnaki. Ang mismong termino ay nagsasalita, si An ang Diyos ng langit, ang pinakamataas na Diyos sa panteon ng mga Sumerian. Sino naman ang lupa? Ibig sabihin ng Anuna ay ang mga supling ni An. Kaya literal, sila ang mga bumaba mula sa langit papunta sa lupa. Ayon sa teksto, hindi lang sila lokal na Diyos ng ilog o lungsod, kundi mga kosmikong nilalang at hukom ng kapalaran. Sa epikong Gilgamesh, binabanggit ang mga Anunnaki. Ang mga dakilang Diyos ay nakaupo at nagtatakda ng kapalaran at hindi na mababawi ang kanilang mga salita. Hindi lang sila tagapangalaga o tagalikha, kundi tagapagbatas at kosmikong hukom na di pwedeng salungatin. At sa tabi nila, ayon sa mga teksto, palaging binabanggit ang mga igigi, ang mga dakilang tagamasid na mga mas mababang nilalang na gumaganap ng pinakamabibigat na gawain. Ang pag-aaklas nila sa Trasis ang naging simula ng paglikha ng tao. Ngunit hindi lang iisang alamat ang kaugnay sa mga Anunnaki. Sa Numa Elish, tula ng paglikha ng Babylonia, itinayo nila ang trono ni Marduk matapos talunin si Tiamat, diyosa ng kaguluhan. Itinayo ng mga Anunnaki ang trono at ipinroklama siyang hari. Sa pagbaba ni Inanna, sa ilalim ng lupa, lumilitaw sila bilang mga malulupit na hukom na nagtatakda ng kapalaran ng Diyosa. Ang mga Anunnaki sa ilalim ng mundo ay nakaupo sa mga batong trono, nakatitig sa kanya ng may matang puno ng kamatayan. Ang sinulid na nag-uugnay sa mga pirasong ito ay malinaw saan man lumitaw ang mga Anunnaki. Sila ang sagisag ng ganap na kapangyarihan, ang kakayahang magtakda ng mga kautusan na walang sinuman ang maaaring labagin. Hindi lang sila palamuti, kundi gulugod ng Mesopotamia Panteon. Ang mismong etimolohiya ng kanilang pangalan bilang supling ni Ane at Ki ay nagpapakita na sila'y nakabitin sa pagitan ng langit at lupa, hindi ganap na Diyos o mortal. Ang tanong ay nananatili, ito ba ay mga alegoryang ginawa para palakasin at katawanin ang tensyong panlipunan ng mga unang lungsod-estado? O ang mga teksto ba ay naglilipat ng baluktot na alaala ng mga pakikipagtagpo sa mga totoong nilalang, mga figurang may laman at buto na nagmula sa ibang lugar at naalala sa ilalim ng pangalan ng mga Diyos?
Noong ika-20 siglo lang, may nagbasa sa mga tapyas bilang makasaysayang ulat, hindi bilang relihiyosong alegorya. Si Zechariah Sitchin, ipinanganak sa Baku, lumaki sa Palestina, nag-aral sa Londres, at noong 1976 naglathala ng aklat na nagpasikat sa kanya. Ang ika-12 planeta, sa Italyano ay tinawag na planeta ng mga Diyos. Sa mga pahina ng kanyang aklat, iginiit ni Sitchin na ang mga Anunnaki ay hindi mga katang-isip na Diyos, kundi mga totoong nilalang na nagmula sa isang planetang nasa labas ng ating solar system. Tinawag sa mga teksto bilang Nibiru. Ang salitang Nibiru ay talagang lumalabas sa mga Mesopotamyanong sanggunian, lalo na sa tinatawag na mga tabletang mulapin, na mga astronomical na tala ng mga Babilonyo na nagmula pa noong unang milenyo bago si Kristo. Dito, ang termino ay iniuugnay sa isang katawan na tumatawid o may puntong dinaraanan sa kalangitan, na sa ilang pagkakataon ay kinikilala bilang Jupiter at sa iba naman ay Mercury. Tinanggihan ni Sitchin ang karaniwang paliwanag at iginiit na ang Nibiru ay isang hiwalay na planeta na may 3,600 taong orbit at paulit-ulit na pumapasok sa ating solar system. Ang numerong iyon ay mula sa mito ng Atrasis, kung saan nagtrabaho ang mga Diyos ng 3,600 taon bago mag-alsa. Sabi ni Sitchin, hindi ito simpleng detalye kundi nakatagong pahiwatig. Bilang patunay, tinukoy ni Sitchin ang silindrikong selyo VA 243 na nasa museo ng Berlin. Ang maliit na bagay na ito mula 2,300 at 10 before Christ ay may misteryosong ukit. Isang banal na figura na nakaupo, 2 nakatayo, at sa itaas ay bituin na napapalibutan ng 11 mas maliit na katawan. Ayon sa mga arkeologo, simpleng simbolo lang ito ng mga Diyos at katangiang astral. Pero para kay Sitchin, mas malalim pa ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag niyang ang guhit ay paglalarawan ng solar system. Araw sa gitna, pinalilibutan ng mga planeta at may di kilalang ika-12 katawan. Makikita sa selyo ang araw sa gitna at 11 planeta sa paligid nito. Kung hindi isasama ang buwan at isasama ang Nibiru, sakto na ang bilang. Ang araw, buwan at 10 planeta ang pinakamatandang kilalang paglalarawan ng solar system natin. Tinanggihan ng akademya ang interpretasyong ito. Ipinapunto ng mga Asiryologo na ang sinasabing araw na nakalarawan sa selyo ay may tipikal na hugis ng isang bituin na may mga sinag. Ang tradisyong ikonografiko ng Mesopotamia ay tumutukoy sa isang pangkalahatang bituin, hindi sa araw, at ang mga planetang nakapaligid ay dekoratibong simbolo lang, hindi totoong mapa ng astronomiya. Pero nananatili ang alindog ng larawang iyon, lalo na dahil walang makakatanggi na ito ay isang estilong representasyon ng kalangitan na may kakaibang mga elemento. Kung alam talaga ng mga Sumerian ang tungkol sa planetang di nakikita ng mata, lumalabas ang tanong, saan nila nakuha ang impormasyong iyon? Hindi kinumpirma ng modernong agham ang pag-iral ng Nibiru kahit dumami ang haka-haka tungkol sa Planet Sham na maaaring makaapekto sa mga orbit ng kometa sa Kuiper Belt. Ayon sa pag-aaral nina Konstantin Batygin at Michael Brown ng Caltech noong 2016 gamit ang mathematical na kalkulasyon, ipinagpalagay nilang may planeta na 10 beses ang bigat ng mundo na nasa daan-daang bilyong kilometro mula sa araw. Hindi ito sinibiru at wala itong 3,600 taong orbit. May posibilidad lang na may malaking di kilalang katawan sa dulo ng solar system. Muling pinasigla nito ang interes sa mga sinaunang alamat na marahil, baka lang, ay may natitirang alaala. Lumampas pa si Sitchin sa astronomiya. Hindi lang niya sinabing galing sa Nibiru ang Anunnaki, kundi ipinaliwanag din ang dahilan ng kanilang pagpunta. Sabi niya, binanggit ng mga tekstong Mesopotamiko ang krisis sa kapaligiran sa planeta ng mga Diyos. Ang atmosfera ng Nibiru ay nasisira at ang solusyon ay magpakalat ng alikabok ng ginto sa itaas ng atmosfera bilang panangga at pananatili ng init mula sa araw. Dito nagmula ang obsesyon ng mga Anunnaki sa daigdig, isang planeta na sagana sa mga deposito ng ginto. At muli, nakahanap si Sitchin ng suporta sa mga salitang nakaukit sa luwad sa kabilang asis. Nang mag-alsa ang mga igigi, sinabing labis ang hirap at hindi na nila kinaya ang bigat ng trabaho. Mga pangungusap na ayon sa kanya ay tungkol hindi lang sa agrikultura o konstruksyon, kundi pati sa hirap ng pagmimina, isang mabigat na gawain na naging sanhi ng pag-aalsa.
Ang larawan na nabubuo ay malinaw, isang sibilisasyong dayuhan na napilitang pumunta sa daigdig dahil sa mahahalagang pangangailangan. Magtatag ng mga kolonya para sa pagmimina at pagsamantalahan ang mga yaman nito. Sa ganitong sitwasyon, ang tao ay hindi simpleng isinilang, kundi resulta ng teknikal na problemang dapat lutasin, hindi bunga ng libreng banal na gawa. Dahil sa pag-aaklas ng mga igigi, nagkaproblema ang mga Anunnaki. Sino na ang gagawa ng mahihirap na gawain para magtagumpay ang proyekto nila sa daigdig? Ikinuwento ng tapyas ng Traasis na iminungkahi noon ni Enki, Diyos ng karunungan at tubig, ang isang radikal na solusyon. Lumikha ng isang bagong lahi ng mga nilalang, hinubog mula sa materya ng daigdig, ngunit binigyan ng buhay gamit ang diwa ng isang Diyos. Ganito inilarawan ni Lambert ang desisyon sa isang bahagi ng tapyas. Hayaan ang tao na akuin ang laro ng mga Diyos. Hayaan ang tao na akuin ang pasanin ni Enlil. Hayaan ang tao na akuin ang hirap ng mga Diyos. Bahagi ito ng matinding katotohanan dahil lantad ang layunin ng paglikha. Ang tao ay hindi isinilang na malaya o upang sumamba, kundi para palitan ang mga naghimagsik na alipin at alisin ang bigat ng trabaho ng mga Diyos. Hindi rin nagkataon na agad tinukoy ng salaysay ang paraan ng paglikha. Hahaluan nila ng luwad ang laman at dugo ng isang Diyos at sa gayon ang tao ay magdadala ng tanda ng Diyos at ang kanyang espiritu ay mananatiling nakatali magpakailanman. Kamangha-mangha ang detalye. Ang luwad mula sa lupa ay hinaluan ng dugo ng inialay na Diyos at ito mismo ang nagbigay sa tao ng banal na alab. Larawan itong muling lilitaw na may bagong kahulugan sa mga susunod na tradisyon. Sa Henesis ng mga Hebreo, hinubog ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa. Kaya nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Sa alamat ng Ehipto, hinuhubog ni Khnum ang tao sa gulong ng magpapalayok. Pero sa bersyong Mesopotamian, hindi tulad ng sa Biblia, ang elementong banal ay hindi hininga, kundi dugo, ang mismong sangkap ng buhay. Nakita ni Sitchin sa bahaging ito ang isang simbolikong wika na sa totoo lang ay nagtatago ng isang teknikal na proseso. Para sa kanya, ang luwad ay hindi lang putik mula Mesopotamia, kundi metapora ng biolohikal na material, gaya ng itlog ng primate mula sa mundo. Ang banal na dugo ay sumisimbolo sa DNA ng Anunnaki, ayon sa mga teksto bilang isang ritual. Ipinapaliwanag niya ito bilang isang operasyon ng henetikong inhinyeriya, ang paglikha ng isang hybrid sa pagitan ng taong Erectus, na noon ay naninirahan sa daigdig, at ng mga Diyos na nagmula sa Nibiru. Tinawag na Adamo ang resulta ng eksperimento. Madaling mapansin ang pagkakatulad sa Hebreyong Adama, na ibig sabihin ay lupa, at siyang pinagmulan ni Adan ayon sa Biblia. Binanggit ng mga Sumerian tablet ang Eden, isang matabang kapatagan sa pagitan ng Tigris at Euphrates, bilang pinagmulan ng unang tao. Isang termino na para kay Sitchin ay hindi maaaring hindi magpahiwatig ng Eden sa Biblia. Ngunit hindi isang paraisong hardin, kundi isang laboratorio, isang outpost ng genetic engineering. Binuksan ni Enki ang bibig at sinabi sa mga dakilang Diyos, haluin ang dugo ng Diyos sa luwad upang paghaluin ang tao at Diyos. Ang paghaluin ay tumutukoy sa pagsasama ng dalawang bagay para makabuo ng bago bilang isang teknikal na proseso, hindi mahika. Ang mga tala mula sa Akkadian at Babylonia ay muling nagpapakita na ang tao ay tagapaglingkod ng mga Diyos. Sa isang himno para kay Marduk, mababasa ito. Nilalang niya ang tao at ipinasa ang trabaho ng mga Diyos sa kanila para maging malaya ang mga Diyos. Kaya, hindi lang sa Traasis, kundi pati na rin sa ibang mga teksto, isinilang ang tao na may tiyak na tungkulin, ang pag-aanin ang gawain ng kanyang mga lumikha. Si Sitchin ay mas lumayo pa sa kanyang pagsasalaysay. Kung nakialam ang Anunnaki sa henetika, maipapaliwanag nito ang mabilis na paglipat mula Homo erectus sa Homo sapiens. 200,000 taon na ang nakaraan. Isang pagtalon na hirap pa rin ganap ipaliwanag ng mga antropologo. Ayon sa kanya, ang Adamo ay hindi basta tao, kundi isang hybrid na unang nilikha bilang mapanganib na uri para sumunod at magtrabaho. Pinagtatalo ng interpretasyon. Pero ang kapansin-pansin ay ang mga sinaunang teksto, kahit sa kanilang payak na anyo, ay hindi naglalarawan ng paglikha dahil sa pag-ibig o biyaya. Inilalarawan nila ito bilang isang trabahong iniutos, isang sinadyang kilos na may praktikal na layunin. At ang layuning ito ay malinaw na nakaukit sa mismong mga salita ng mga tapyas.
na ang tao ang magdala ng laro ng mga Diyos, na ang tao ang magdala ng hirap ng mga Diyos. Ang tao ay nilikha mula sa luwad at banal na dugo, simula ng bagong yugto ng proyektong panglupa ng mga Anunnaki. Tulad ng lahat ng bagong nilalang, hindi lang siya kasangkapan kundi posibilidad din. Malalim nitong hinati ang magkapatid na sina Enki at Enlil, gulugod ng pantheon. Si Enki ang Panginoon ng malalalim na tubig at karunungan. Siya, kilala rin bilang Ea, ay tinitingnan ang sangkatauhan bilang higit pa sa kasangkapan. Inilalarawan siya sa mga kwento bilang mabait, mapagprotekta, at handang suwayin ang utos para tumulong sa tao. Sa alamat ng baha, siya ang nagbabala kay Yasudra para maligtas. Si Enlil ay Diyos ng hangin at kapangyarihan, mahigpit, hindi natitinag at seloso sa kanyang mataas na posisyon. Karaniwan siyang inilalarawan sa mga teksto bilang kalaban ng tao na nagpasya silang lipulin kapag naging sobra na ang dami at ingay nila. Isang bahagi ng trasis ang nagpapakita ng tensyong ito na malinaw at nakakagulat. Kapag dumami ang tao at masyadong maingay, si Enlil ang tumutugon. Ang ingay ng sangkatauhan ay naging sobrang lakas, ang kanilang kaguluhan ay hindi ako pinapapahinga, kaya magpapadala ako ng baha upang lipulin ang sangkatauhan. Lihim na tinututulan ni Enki at palaging pinoprotektahan ng tao laban sa ganap na pagkawasak. Ang pagtutunggali ng dalawang magkapatid ay tumawid sa mga siglo. Marami ang nakakita rito ng isang biblical na kaalingaw-ngaw. Si Enki ay parang ahas at Prometeo na nagbibigay ng kaalaman at apoy, samantalang si Enlil ay mahigpit na Diyos na parang Zeus na nagpaparusa at nagagapos. Sa mga tekstong Sumerian, hindi ito talinghaga kundi mga desisyong politikal at magkaibang estratehiya tungkol sa bagong likhang nilalang. Sa ganitong konteksto nabuo ang isa pang mahalagang institusyon ng Mesopotamia, ang pagiging hari at talaan ng mga hari ng Sumer. Isang cuneiform tablet mula ikalawang milenyo before Christ ang nagsasaad. Pagbaba ng pagiging hari mula langit, erido ang unang lungsod. Makapangyarihan ang pahayag, ang pagiging hari ay hindi nagmumula sa mga tao. Hindi ito isang institusyong panlipunan na umusbong mula sa ibaba, kundi isang regalo o mas tamang sabihin, isang ipinataw mula sa itaas. Ipinasa ito ng mga Anunnaki bilang pamana sa tao para sila ang mamuno sa kanilang ngalan. Ang kaibahan ng listahang ito ay hindi lang dahil sa ideya ng kapangyarihan na mula sa langit. Ayon sa sabi, bago ang malaking baha, ang mga pinuno ay namuno ng napakahabang panahon. Si Alulim ay namuno ng 28,000 taon at si Alalgar ng 36,000 taon. Mga bilang na hindi makatwiran, libu-libong taon para lang sa isang hari. Itinuturing ng mga tradisyonal na iskolar ang mga datos na ito bilang simboliko, numerical na multiple na may ritual na halaga o pagmamalabis para itampok ang kadakilaan ng nakaraan. Para sa mga naniniwalang may makasaysayang alaala ang mga tekstong ito, hindi ito simbolo. Ang mga haring iyon ay mga Anunnaki o direktang hybrid na may banal na dugo, kaya mahaba ang buhay nila dahil sa kakaibang biyolohiya mula sa planetang mabagal ang daloy ng oras. Muli, ang numerical na detalye ay palatandaan. Kung umiikot ang Nibiru sa araw bawat 3,600 taon, hindi maihahambing ang haba ng buhay ng mga nilalang doon sa atin. Ayon kay Sitchin, ang isang taon nila ay katumbas ng isang SAR sa atin na konektado sa Sumerian numerical at orbital cycle. Ibig sabihin, hindi 3,000, libong taon ng tao ang buhay ng mga hari, kundi 3,000 at libong ng kanilang sariling taon na iba sa ating panahon. Kaya ang listahan ng mga hari ng Sumerian, na sa unang tingin ay parang isang simpleng talaan ng mga hari, ay nagiging sa alternatibong pagbasa bilang patunay ng isang panahon kung saan ang mga Diyos mismo ay naglalakad sa gitna ng mga tao, namumuno sa kanila at iniwan bilang tanging pamana ang mga imposibleng bilang na iyon na inukit sa luwad. Pagkatapos ng baha, nag-iba ang listahan. Mas umikli ang mga paghahari, mas naging katulad ng sa tao. Daan taon, naging dekada, hanggang sa panahong mas kapanipaniwala. Matapos ang sakuna, naipasa ang pagiging hari sa mga tao, pero sa mas maliit at limitadong paraan. Isang mapusyaw na alingaw-ngaw ng sinaunang kapangyarihan, sa tensyon sa pagitan ni Enki at Enlil, sa pagitan ng kabutihan at kahigpitan, sa pagitan ng proteksyon at pamumuno, natagpuan ng tao ang kanyang unang kalagayan, hindi na purong alipin, pero hindi pa rin ganap na malaya. Pinamumunuan ng mga hari na sinasabing kinatawan ng banal na kalooban at bumaba mula sa langit,
Taglay ang dugong hindi ganap makalupa. Mahalagang bahagi ito ng kasaysayan natin dahil ayon sa talaan ng mga hari ng Sumerian, seryosong sinabing ang pagiging hari ay mula sa langit. Hindi lang ito tungkol sa kapangyarihang pampulitika, kundi teolohikal din. Ang autoridad ay hindi pag-aari ng tao, kundi galing sa mas mataas na antas. At ito ay isang ideya na hindi lang nanatili sa Mesopotamia, kundi makikita rin sa iba't ibang anyo sa halos lahat ng malalaking sinaunang sibilisasyon. Sa Ehipto, hindi karaniwang pinuno ang paraon. Anak siya ni Ra, buhay na anyo ni Horus, at tagapangalaga ng kaayusan ng Maat. Hindi siya namumuno sa ngalan ng mga Diyos, kundi bilang Diyos mismo. Di rin nakapagtataka na nagpapahayag ang mga tekstong piramide sa libingan ng sinaunang kaharian. Ang hari ay isang Diyos na anak ng Diyos na bumalik sa langit para umupo sa trono ni Osiris. Matagal nang nakaugat ang ideya ng pinunong may dugong banal at makalangit na diwa bilang lehitimong namumuno. Sa Ehipto, ang pagbabanal ay ritual at simboliko. Pero sa Mesopotamia, tila mas radikal ang ipinapahiwatig ng talaan ng mga hari. Ang unang mga hari ay hindi tao, kundi makapangyarihang nilalang na mahaba ang buhay at itinakdang mamuno ng 1,000 taon. Tulad ng nabanggit, ang pagiging hari bilang banal na pamana ay lumilitaw din sa ibang kultura. Sa imperial na China, ang mandato ng langit ay hindi lang ideolohikal na katwiran, kundi kosmikong prinsipyo. Ang kapangyarihan ay mula sa tiyan, ang langit. Ang emperador na nawala ng birtud ay nawawala ang banal na mandato, kaya't makatarungan ang kanyang pagbagsak, gaya sa Vedikong India. Madalas inilalarawan ang mga hari na anak ng Diyos at may kapangyarihang galing kay Indra o Varuna. Sa mga tekstong biblikal, lalo na sa aklat ng mga hari, ang kapangyarihan ng hari ay itinuturing na tuwirang pinili ng Diyos. Pinahira ng langis si Saul ni Samuel dahil nasa kanya ang espiritu ng Panginoon. Si David namuno dahil pinili siya ng Diyos, hindi dahil sa sariling kakayahan. Itinalaga ko ang aking hari sa Sion, ang aking banal na bundok. Lahat ng mga tradisyong ito, sa totoo lang, ay inuulit ang parehong prinsipyo na ipinahayag sa mga Mesopotamian na tapyas. Ang pagiging hari ay hindi nagmumula sa tao. Bumababa ito mula sa itaas. Ngunit habang sa ibang lugar ito ay nananatiling isang espiritual na konsepto, isang mitong politikal. Ang talaan ng mga hari ng Sumerian lang, ang dokumentong sumulat nito gamit ang tiyak na bilang at di masukat na tagal ng paghahari. Parang sinasabi nila, hindi tulad ninyo ang mga pinunong ito, hindi sila kapareho ninyo. Hindi nakapagtataka na maraming hari sa iba't ibang kultura ay pinalilibutan ng banal na aura. Mula sa mga paraon ng Ehipto na inapo ni Ra, mga hari sa Biblia na pinili ng Diyos, hanggang sa mga monarkang medyebal na tinawag ang sarili bilang pinuno sa biyaya ng Diyos. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang sinaunang pormulang Sumerian, marahil hanggang ngayon sa ating teknolohikal na lipunan. Ngunit ito ay isa pang kwento na ikukwento namin sa inyo sa susunod na video. Kung ang pagiging hari na galing sa langit ay parang institusyonal na ugnayan ng tao at Diyos, binabanggit din ng tradisyong Mesopotamian at Biblikal ang mas malapit at mapangahas na ugnayan. Ang pisikal na pagsasama ng mga nilalang mula sa langit at mga babaeng tao sa lupa. Sa mga tekstong Sumerian, maraming beses na binabanggit ang mga hybrid na nilalang, mga demigod na ipinanganak mula sa pagsasama ng mga Anunnaki at mga mortal. Hindi rin aksidente na lumitaw ulit ang parehong tema na mas dramatiko sa tradisyong Hudyo. Ang aklat ni Enoch ay apokripong teksto mula ika-3 hanggang ika-1 siglo before Christ. Hindi ito kabilang sa Biblia, pero iginagalang ng ilang Hudyo at Kristiyano. Tungkol ito sa mga pinagmulan. Inilalarawan nito ang isang pangyayaring may lasa ng lumang bawal na alaala. Sabi ni Enoch, 200 anghel na tinawag na tagapagbantay ang ipinadala sa daigdig para bantayan ang tao. Ngunit kalaunan ay hindi na nila tinupad ang kanilang tungkulin. Naakit sa ganda ng kababaihan, nagpasya silang makipag-isa sa kanila. Dumami ang tao at nagkaanak ng magagandang babae. Napansin ng mga tagapagbantay, mga anak ng langit at nagnasa sila kaya nag-usap-usap sila. Pumili tayo ng asawa mula sa mga anak ng tao at magkaanak. Ang pinununo ng paghihimagsik na ito ay tinawag na Shemiasa. Ikinuwento ng teksto na natatakot siyang kumilos mag-isa. Iminungkahi niya sa iba na sila ay manumpa ng sabay-sabay. Isang kasunduan. Lahat ay sasama sa bawal na gawain para walang makabawi pa. Kaya sila ay nanumpa at nagbigkis gamit ang sumpa.
Sila ay 200 lahat at bumaba sila sa Ardis, ang bundok na matatagpuan sa mga araw ng Armenia. Kahanga-hanga ito dahil natuklasan natin ang pangalan ng lugar, bilang at isang panunumpa. Mas parang direktang ulat ng pangyayari kaysa alamat. Sa mga unyong ito, isinilang ang mga Nephilim, mga hybrid na higante na may kakaibang laki at lakas. Inilarawan sila ng aklat ni Enoch bilang mga hindi mapigilang matakaw. Nagsilang sila ng mga higanting 3,000 siko ang taas na nilamon ang lahat ng pagod ng tao. Nang kinapos na sa tao, nilamon ng mga higante ang sangkatauhan. Nagsimula silang magkasala laban sa mga ibon, hayop, reptilya, isda at naglamanan habang umiinom ng dugo. Ang kwentong ito ay tungkol sa matinding karahasan ng mga hybrid na naging mandaragit ng tao at kalikasan. Ang alaala ng Biblia ay nag-iingat ng pinaikling, ngunit makapangyarihang eko nito. Sa aklat ng Genesis mababasa natin, Napansin ng mga anak ng Diyos ang kagandahan ng mga anak na babae ng tao at pinili nilang mapangasawa ang sino mang gusto nila. Noong panahong iyon, naroon sa mundo ang mga Nephilim nang ang mga anak ng Diyos ay nakipag-isa sa mga anak na babae ng tao at nagkaanak. Sila ang mga bayani noong unang panahon, mga tanyag na tao. tinawag ng tradisyong Hudyo ang mga hybrid na ito na Nephilim, mula sa salitang ugat na NPL na ibig sabihin ay bumagsak o nahulog. Dahil sila ay anak ng mga nahulog na anghel o bumagsak mula sa banal patungong makalupang kalagayan. Sa Mesopotamia, may mga tekstong tumutukoy sa makapangyarihang tao at demigod na may kakaibang kakayahan, mga inapo ng ipinagbabawal na unyon sa Gresya. Lumilitaw ang mga nilalang tulad ng Titan at mga bayani, anak ni Zeus at mortal na babae. Sa ibang tradisyon, ang mga higanting Nordiko at dambuhala ng Andes ay muling nagpapakita ng temang Diyos-tao, makapangyarihan ngunit mahina at nakatakdang mapahamak. Lahat ng kwentong ito ay tumatalakay sa pagsilang ng pambihirang nilalang at sa malagim na dulot nito. Tinuruan ni Azazel ang mga tao gumawa at gumamit ng espada, kutsilyo, kalasag, baluti at metal. Si Shemyasa ay nagturo ng mga orasyon at pagputol ng ugat, habang ang iba ay nagturo ng pagmamasid sa bituin at palatandaan sa langit. Ito ang paglalarawan ng biglaang paglaganap ng teknolohikal, militar at mahikang kaalaman. Ang mito o alegorya sa tradisyonal na pagbasa ay makatuwirang bahagi para kina Sitchin at iba pang alternatibong may akda. Ang mga Anunnaki o ilan sa kanila ay hindi lang basta lumikha ng tao bilang kasangkapan, kundi lumampas pa sila rito, nilabag nila ang mga patakaran ng sarili nilang lipunan. Lumikha sila ng mga hybrid at nagbahagi ng mga kaalamang di pa para sa tao. Ang Mesopotamian na tapyas at apokripong tekstong biblikal, bagaman magkaiba ang pinagmulan at wika, ay tila nagkakatugma sa isang alaala. Mga nilalang na bumaba mula sa langit, mga ipinagbabawal na pagsasama, mga anak na higante, digmaan at pagkawasak. At sa lahat ng bersyon, ang pag-aaklas. Nagtatapos ito sa parehong paraan, sa banal na paghuhukom at sa desisyon na linisin ang daigdig sa pamamagitan ng isang baha. Kapag binabasa ang mga salita sa aklat ni Enoch, na inilalarawan ang mga Nephilim bilang mga higanting mapanira, kayang magbuhat ng mga bato, hindi magagawa ng mga tao na igalaw ang kanilang isipan. Hindi mo mapigilang maalala ang mga alamat sa buong mundo. Nagkataon lang ba na sa magkaibang kultura, ang magagandang monumentong bato ay inuugnay sa higit pa sa tao, hindi sa tao mismo? Sa gitnang silangan, iniulat ng mga medieval na kronika ang pagkakatuklas ng malalaking kalansay sa ilalim ng sinaunang guho. Ayon kay Josefo Flavio, historiador na Hudyo, noong unang siglo, makikita pa rin noon sa Palestina ang labi ng mga higanting binanggit sa Biblia. Mayroon pa ring mga buto ng ganoong mga tao na may hindi kapani-paniwalang laki na maaaring makita ng sariling mga mata hanggang ngayon. Hindi ito isang malayong alamat, kung gayon, kundi isang alaala na ang mga kapanahon ni na Enoch at Moises ay maaaring mapatunayan noong dekada 1800 sa Estados Unidos. Napuno ang lokal na pahayagan ng mga balita tungkol sa mga higanting kalansay na natagpuan sa paghuhukay ng mga burol ng mga katutubo. Mga butong may taas na 2-3 metro, mga bungo na kakaibang laki, minsang tinatawag na dolichocephalic at hindi normal ang haba. Marami sa mga ulat na ito ay pinababa ang halaga at minsan ay peke pa. Pero totoo pa rin na marami ang nag-uugnay sa mga mound builder ng Amerika
sa nawalang lahi ng mga higante. Ang mga alamat ng Cherokee, Choctaw at Sioux ay nagsasalaysay tungkol sa mga dambuhalang tao bago ang kasalukuyang tribo na nilipol ng makalangit na sakuna sa Peru. Noong ika-16 na siglo, tinipon ng mga Kastilang kronista tulad ni Pedro Cieza de Leon ang mga kwento ng katutubo tungkol sa mga higanteng sinasabing nagtayo ng malalaking pader sa baybayin bago sila wasakin ng apoy na bumaba mula sa langit. Sa Tiahuanaco at Pumapongco, ang mga batong 12-dosenang tonelada ng andesite na inukit ng may imposibleng katumpakan ay matagal nang ipinaliliwanag bilang gawa ng mga higanting tao na kayang buhatin ang mga ito na hindi magagawa ng karaniwang tao. Patuloy ang ugnayan sa Europa, lalo na sa Sardinia. Dito matatagpuan ang tradisyon ng Monteprama Giants, mga nuragikong estatwa na lampas 2 metro ang taas at mula ika-9 na siglo before Common Era. Ito ay ininterpret ng mga naninirahan bilang paglalarawan ng kanilang mga ninuno. Malalaki, mga bayani na kalahating Diyos na minsang naglakad sa isla. At pati na rin ang mga megalito ng Stonehenge sa Inglaterra, ang mga dolmen sa Pransya, ang mga menhir na nakakalat mula Portugal hanggang Scandinavia, lahat ng ito ay sa loob ng maraming siglo iniuugnay sa mga higante. Ang mga magsasaka noong gitnang panahon, habang pinagmamasdan ang mga napakalalaking batong iyon, ay hindi maisip ng mga taong katulad nila ang nagtayo ng mga iyon. Gawa ito ng mga Nephilim, ng mga Titan, ng mga nilalang na minsang nanirahan sa daigdig. Binabanggit sa Biblia, lalo na sa Deuteronomio, ang mga Rephaim na lahi ng higanting nanirahan sa Palestina. Ang lupaing ito ng mga Rephaim ay tinawag na lupa ng mga higante. Tinawag silang Zamzumim ng mga Amonita, malaking bayan na marami at matatangkad tulad ng Anakim. Ayon sa mga teksto, ang pagkawala ng mga bayang ito ay nagpapahiwatig na maaaring nakatagpo ng mga Israelita kahit sa mito ng lahing may kakaibang taas, batay sa pananaw ng Anunnaki. Ang paliwanag ay magiging diretsyo. Ang mga higante ay walang iba kundi mga hybrid na bunga ng mga ipinagbabawal na pagsasama. Mga nilalang na masyadong malalaki, masyadong malalakas, at masyadong hindi mapigilan. Ayon sa aklat ni Enoch, sila ang nagsimulang kumain ng tao at hayop, kaya naging salot sa buong sangnilikha. Kung ang kasalanan ng mga tagapagbantay ay tungkol lang sa laman, baka ito ay nanatili lang sa pribadong paglabag o pagsuway sa kaayusan. Ayon sa aklat ni Enoch, hindi doon nagtapos ang pagbaba nila sa mundo. Dala rin nila ang mga lihim na para lang sa mga Diyos noon. Dito nagsimula ang paghihimagsik bilang sakunang pangkultura. Tinuruan ni Azazel ang mga tao gumawa ng espada, kutsilyo, kalasag, baluti at ipinakita ang paggamit ng metal at sining ng pagpoproseso nito. Tinuruan niya ang mga babae gumawa ng palamuti, pulseras at kwintas. Ang paggamit ng tina, antimonyo sa mata at iba't ibang mamahaling bato at pangkulay. Dahil dito lumaganap ang kasamaan at katiwalian. Sa ilang linya lamang, nakapaloob na ang mga elementong kung titingnan noon ay revolusyonaryo. Ang metalurhiya, ang sining ng digmaan, ang kosmetiko bilang sandata ng pang-akit at ang kaalaman sa mga mineral na sangkap. Hindi lang ito tungkol sa sandata at palamuti. Ayon kay Enoch, nagbahagi rin ng mas lihim na kaalaman ang ibang tagapagbantay. Tinuro ni Shemyasa ang mga orasyon at pagputol ng ugat, habang si Armaros ang nagturo ng pagtanggal nito. Si Barakiel nagturo ng pagmamasid sa bituin, Kokabel ng palatandaan ng konstelasyon, Ezekiel ng kaalaman sa ulap, Arakiel ng palatandaan ng lupa, Shamsiel ng palatandaan ng araw, at Sariel ng palatandaan ng buwan. Hindi lang paglabag ang bigat, kundi pati epekto nito. Ang taong isinilang bilang alipin ay biglang nagkaroon ng kaalaman at kapangyarihan na nagdulot ng pagiging mapanganib. Ang sining ng digmaan ay nagiging mapanira siya. Ang panghuhula ay nagpapaniwalang kaya niyang kontrolin ang hinaharap at ang panunukso ay humihila sa kanya sa bisyo. Hindi rin aksidente ang pagtatapos ng teksto. Namatay ang mga tao at ang kanilang sigaw ay umabot sa langit. Bago dumating ang bagyo, may mahalagang punto pa. Kung itinuro ng mga tagapagbantay ang ipinagbabawal na sining, makikita natin ngayon ang bakas ng kaalamang iyon. Ito ang sinaunang metalurhiya, astronomical na ayos ng mga templo, at kahanga-hangang kaalaman ng mga sinaunang tao mula agrikultura hanggang pagsulat. Mga piraso ng sinaunang pakete ng sibilisasyon na ipinasa ng mga nilalang na bumaba mula sa itaas
noong ang mundo ay nahulog sa isang spiral ng karahasan at katiwalian. Ang mga Nephilim, anak ng Diyos at tao, ay namuno sa lakas habang ang mga tagapagbantay ay nagpakalat ng mga sining na sumira sa kaayusan at sangkatauhan. Nang napalaya sa kamangmangan, dumami ang sarili nitong pagkakamali. Sa aklat ni Enoch, ang sigaw ng lupa ay umaabot sa langit. Kaya sina Michael, Gabriel, Rafael at Uriel ay tumingin mula sa langit at nakita ang maraming dugong dumanak at lahat ng kasamaan sa lupa. Nag-usap-usap sila. Ang sigaw ng kanilang mga daing ay umaabot hanggang sa mga pintuan ng langit. Sa hukuman sa langit, dinadala ng mga tapat na anghel ang daing sa kataas-taasan at ipinapahayag ang hatol. Igagapos ang mga tagapagbantay sa kailaliman, lilipulin ang kanilang mestisong anak at lilinisin ang lupa sa isang malaking sakuna. Wasakin ang mga anak ng mga anghel, anak ng bawal na pag-ibig at anak ng mga tagapagbantay dahil inapi nila ang sangkatauhan. Sa Mesopotamian na bersyon, ang desisyon ay kasing hindi mababawi ng trasis. Kapag maingay ang tao, nagrereklamo si Enlil. Ang ingay ng sangkatauhan ay naging sobra na. Ang kanilang kaguluhan ay hindi ako pinapapahinga, kaya magpapadala ako ng baha upang lipulin ang sangkatauhan. Hindi lahat pumayag. Si Enki ay tumutol muli sa kapatid. Hindi niya direktang mailigtas ang sangkatauhan, pero nakaisip siya ng paraan para malampasan ang utos ng Diyos. Lumapit siya kay Atrasis at palihim na ibinulong ang mga tagubilin sa kaligtasan. Gibain mo ang bahay mo, magtayo ng barko, iwan ang ari-arian, iligtas ang buhay mo, isakay ang mga binhi ng bawat nilalang at lagyan ng alkitran ng barko para tumibay. Kapareho ang mga salitang ito sa bersyong Babilonyo, gaya ng sa epiko ni Gilgamesh nang ikwento ni Utnapishtim sa hari ng Uruk ang kanyang pagliligtas mula sa baha. Gibain mo ang bahay, magtayo ng barko, iwanan ang kayamanan, hanapin ang buhay, isakay sa barko ang binhi ng lahat ng nilalang. Siguraduhin mong tama ang sukat ng barko, ang lapad nito ay katumbas ng haba. Nakakamangha ang pagkakapareho nito sa Biblia. Sa Genesis, inutusan ng Diyos si Noe. Gawin mo ang isang arka mula sa kahoy ng sipres, lagyan mo ito ng mga palapag at balutan ng alkitran. Sa loob at labas ng bawat nilalang na may buhay, ng bawat laman, magdala ka sa arka ng dalawa ng bawat uri, para sila ay mabuhay kasama mo. Magkakapareho ang mga elemento. Lalaking pinili, babala ng Diyos, paggawa ng barko, pagtitipon ng hayop, paggamit ng alkitran, at detalye ng mga ibon sa bawat bersyon. Sa Atrasis, ikinuwento na nang nagsimulang umurong ang tubig, pinalaya muna ng bayani ang isang kalapati na bumalik. Pagkatapos ay isang langay-langayan na bumalik din. Sa huli, isang uwak na hindi na bumalik. Pinalaya ko ang kalapati at langay-langayan, pareho silang bumalik. Pero nung pinalaya ko ang uwak at nakita niyang umurong na ang tubig, hindi na ito bumalik. Makikita rin ito sa Genesis. Nagpalipad si Noe ng uwak na pabalik-balik hanggang matuyo ang tubig. Nagpalipad siya ng kalapati, ngunit bumalik ito dahil walang mapupwestuhan. Pagkalipas ng 7 araw, pinalipad niya ulit ang kalapati na bumalik na may dalang dahon ng olibo. Pareho ang estruktura ng kwento tungkol kina Atrasis, Utnapishtim o Noe, isang kolektibong alaala na laganap sa tao, wika at relihiyon. Dahil dito, pinaniniwala ang alaala ito ng tunay na mapaminsalang pangyayari, hindi lang katang-isip. Sinubukan ng mga modernong iskolar na maghanap ng mga natural na paliwanag, ang pagtatapos ng huling panahon ng yelo, ang biglaang pagkatunaw ng mga yelo at pagtaas ng antas ng dagat, pati na ang pagbaha sa dagat itim. Mga bandang 5,600 before Christ, noong bumaha ang Mediterranean sa Bosphorus at nilamon ang mga lupa o dahil sa banggaan ng asteroid. Pero sa mga tapyas at kasulatan, hindi tungkol sa heolohiya ang pinag-uusapan, kundi tungkol sa paghuhukom, kasalanan, at isang kaayusang kosmiko na nasira ng sangkatauhan at ng isang lahing mestizo na lumampas sa hangganan. At muli na namang lumilitaw ang katauhan ni Enki, ang Diyos na hindi tumitigil sa pagprotekta sa mga tao, kabaliktaran ni Enlil, ang Diyos na nais silang lipulin. Ito ang kwento ng matagal ng tensyon, isang kapatid na gustong burahin ang tao, at isa na nakikita itong binhi na dapat alagaan. Dahil kay Enki, naligtas ang tao sa baha, ngunit pinaikli ang buhay nila.
nabawasan ang lakas at nilimitahan ang kaalaman para hindi na muling maging banta sa mga lumikha. Lumipas ang baha, umatras ang tubig at ang sangkatauhan na nakaligtas dahil sa babala ni Enki ay nagsimulang muling magtayo. Hindi na ito ang dating mundo. Wala na ang mga Nephilim, nakagapos na ang mga tagapagbantay at pinaikli na ang buhay ng tao. Gayunpaman, sa gitna ng pagkawasak, nag-iwan ang mga Diyos ng mga estrukturang susubok sa panahon. Ang mga dakilang templo, ang mga tore na may mga baitang, ang mga dambuhalang monumento na hanggang ngayon ay nakatayo bilang mga anino ng kanilang kapangyarihan. Sa Mesopotamia, ang mga ziggurat ay inilalarawan bilang higit pa sa karaniwang gusali. Ayon sa inskripsyon ni Ur-Nammu, hari ng Ur noong ika-21 siglo before Common Era, ang ziggurat ay tuwirang ugnayan sa banal. Umaabot sa langit ang tuktok nito, nakabaon sa kailaliman ng pundasyon, ugnayan ito ng langit at lupa. Madalas lumabas ang formulang ito sa mga tekstong Etemenanki. Ang pangalan ng dakilang ziggurat ng Babylonia ay nangangahulugang bahay ng pundasyon ng langit at lupa. Hindi lang basta isang templo, kundi isang punto ng ugnayan. Isang banal na hagdan na nagpapahintulot sa mga Diyos na bumaba at sa mga tao na umangat. Sa Ortodokso, ang mga gusaling ito ay mga lugar ng pagsamba para mapalapit sa Diyos. Ngunit sa erehikong pananaw, ang mga ziggurat ay mga platapormang may gamit, posibleng paliparan pa. May mga teksto tungkol sa mga sasakyang panghimpapawid ng Anunnaki, tinutukoy bilang makalangit na bangka o banal na karwahe sa terasa ng mga templo. Binanggit ito sa isang himno kay Inanna. Ang santuwaryo mo ay abot-tanaw at tahanan mo ang lugar na dinadapuan ng mga sasakyang panghimpapawid. Hindi lamang ang Mesopotamia ang nag-iingat ng mga mahiwagang tore na ito. Sa kanluran, sa Ehipto, may mga piramid na iniuugnay sa talino ng sinaunang kaharian. Ngunit may mga aspeto pa ring hindi ganap nauunawaan. Ang malaking piramid ng Giza ay nakaoryenta na may 0.05 degrees lang na pagkakaiba sa hilagang geographical. Halos imposibleng makamit ito ayon sa mga modernong inhinyero gamit ang sinaunang kagamitan. Mahigit 2 milyong blok mula 2 hanggang 70 tonelada bawat isa ay pinutol ng napakaayos na labis na ikinagulat ng mga arkeologo. Hindi rin nakapagtataka na ang mga sinaunang manunulat tulad ni Herodoto ay nagkwento na ang mga piramide ay napapaligiran na ng misteryo noong panahon nila. Maraming Ehipsyo ang naniwalang gawa ng mga Diyos ang mga piramide. Sa Anunnaki, hindi ito libingan kundi kasangkapan. Ayon kay Sitchin, posible raw na ito ay nagsisilbing parola ng nabigasyon, palatandaan sa paglipad o makinang nagre-resonate sa enerhiya ng mundo. Hindi rin aksidente na ang dating pangalan ng malaking piramide, Akhet Khufu, ay ibig sabihin ay abot tanaw ni Khufu, na tila tumutukoy sa tagpuan ng langit at lupa. Kung may mga tore at piramide sa Mesopotamia at Ehipto, sa Lebanon naman matatagpuan ang misteryosong trilit ng Baalbek. 3 blok ng apog na tig 1,000 tonelada ang inilagay bilang pundasyon ng podium ng templo ni Jupiter. Itinayo nila ang kompleks noong unang siglo AD, ngunit walang nakakaalam kung sino o paano nila nadala at nilagay ang dambuhalang bato. Hindi nakapagtataka na iniuugnay ng lokal na tradisyon ang kanilang pinagmulan sa mga higanting minsang nanirahan sa rehiyon. Umuulit ang pattern sa Timog Amerika. Sa Pumapungko sa Bolivia, ang 100 toneladang andesite blocks ay inukit at pinagdikit na parang gawa ng makina. Ang mga Inca, nang dumating sila sa rehiyon, ay hindi inangkin ang paggawa ng mga iyon. Sabi nila, itinayo iyon ng mga nauna sa kanila, mga higante o Diyos, at hindi nila ito ginawa. Ang pagmamana ng mga guho mula sa matandang nakaraan na di na matandaan ay siyang dahilan. Mga monumentong estruktura na sumasalungat sa panahon at lohika, iniuugnay sa mga nilalang na higit pa sa tao at sa mga teksto ay paulit-ulit na lumalabas ang parehong wika. Marahil mga simbolo, marahil mga metapora o marahil mga konkretong palatandaan ng isang presensya na lubos na inisip ng mga sinaunang tao, ngunit nais nilang itatak sa bato. Sa pagdaan ng mga siglo, nanatiling nakatayo ang mga dakilang likha bilang bantay ng nakaraan, ngunit nawala ang mga Diyos na nagbigay inspirasyon.
Ang mga tala ng Mesopotamia ay nagsasalaysay ng isang panahon kung kailan ang mga Anunnaki ay naglalakad kasama ng mga tao, nagbibigay ng mga utos, humahatol sa mga hari at nagtatakda ng mga kapalaran. Pagkatapos, unti-unti, ang kanilang direktang pakikisalamuha ay humina at ang kanilang presensya ay naging lalong malabo. Sa pamamagitan ng mga pari at pinuno, malinaw na itinatala ng talaan ng mga hari ng Sumer ang pagkakabiyak na ito bago ang malaking baha, mga milenyong kaharian. Mga bilang na di masukat. Pagkatapos ng sakuna, bumaba ng malaki ang tagal ng mga kaharian. Mula daan-daang taon, naging dekada na lang. Tila tapos na ang panahon ng mga Diyos at napalitan ng mga mortal na hari, ngunit sinasabi pa rin nilang sila ang tagapagdala ng kapangyarihan mula sa langit. Pero hindi ito ganap na pagtalikod. May ilang mga teksto na nagpapahiwatig na ang mga hari mismo ay bahagyang mga hybrid, mga anak o tuwirang inapo ng mga unyon sa mga Diyos. Sa mga tula, binabanggit ang mga pinunong parang kalahating Diyos, mga taong may pambihirang lakas at karunungan. Halimbawa, si Gilgamesh ay inilalarawan bilang 2 Diyos, 1 tao. Ito ay ang alingawngaw ng dugong hindi ganap na makalupa, na patuloy na dumadaloy sa mga ugat ng mga hari na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang itinuturing na higit pa sa karaniwan. Habang lumilipas ang panahon, ang pamana ay naging simbolo. Hindi na lumilitaw ang mga Diyos sa laman at ginto, kundi sa dambuhalang estatwa, selyo at ukit sa mga templo. Sinasabi ng mga pari na sila ang tagapagdala ng salita ng Diyos at tagapamagitan ng tao sa langit. Pero nanatiling nakaukit sa tula at awit ang alaala ng direktang pakikipag-ugnayan. Sinabi ni Sitchin na ito ay palatandaan ng pagbabalik sa Nibiru. Kung dumating ang mga Anunnaki para kumuha ng ginto at lutasin ang krisis sa kanilang planeta, kapag sapat na ang kanilang nakuha o lumiit na ang pangangailangan, wala na silang dahilan para manatili. Unti-unting nabawasan ang kanilang pagbisita sa daigdig hanggang sa tuluyang tumigil. Nagkaroon ng mga dinastiyang makalupa na nag-angkin ng kanilang pamana, mga dambuhalang monumento na nagpapatunay ng kanilang kapangyarihan at mga alamat na ginawang relihiyon ang kanilang alaala. Mahalaga ring tandaan na sa panahong ito rin nagsimulang lumitaw ang mga unang malalaking sistemang teolohikal. Ang maayos na panteon, mga nakasulat na batas, at mga komplikadong ritual. Parang sa kawalan na iniwan ng mga Diyos, kinailangan nilang lumikha ng isang relihiyosong sistema para punan ang kakulangan. Pero ang pakiramdam ay hindi ito basta-basta imbento lamang. Tinatangkang panatilihing buhay ang alaala ng ugnayang naging bahagi ng nakaraan. Gayunpaman, naririnig pa rin ang pangakong pagbabalik. Sa isang Babilonyang himno, mababasa natin. Pagbalik ng mga Diyos, bubukas ang langit at muling makikilala ng mundo ang kanilang kaluwalhatian. Ito ang panaginip. O baka naman ang takot na ang pagkakalayo ay hindi pangwakas at na ang mga anak ni Han at Chi ay maaaring bumaba muli mula sa langit balang araw upang bawiin ang hindi natapos. Sa puntong ito, hindi maiiwasang itanong, tunay ba silang Diyos o simbolo lang ng puwersang kosmiko at panlipunang hirarkiya? Walang pag-aalinlangan ang mga ortodoksong arkeologo. Ang mga Anunnaki ay kabilang sa mundo ng mito. At ang mga imposibleng bilang sa listahan ng mga hari ng Sumer ay mga makatang pagmamalabis lamang. Gayunpaman, ang paulit-ulit na kwento ng mga Diyos na bumaba mula sa langit, ipinagbabawal na unyon, higante, at baha sa iba't ibang kultura mula malapit na silangan hanggang Amerika ay nag-iiwan ng pagdududa. Maaaring hindi ito hiwa-hiwalay na guni-guni, kundi bahagi ng kolektibong alaalang na bago, na ipaliwanag at naipasa sa tao sa libu-libong taon. Kung ganoon nga, kung gayon ang mga Assyrian na ukit na may mga nilalang na may pakpak, ang mga nakadilat na mata ng mga Sumerian na estatwa, ang mga inscription na nagsasalaysay ng paghahari na bumaba mula sa langit. Hindi lang ito sining o relihiyon, kundi tanda ng tunay na pakikipag-ugnayan na isalin sa wika ng mga sinaunang tao. Ngayon, habang pinagmamasdan natin ang mga batong iyon, nananatili ang tanong. Sa pagitan ng kasaysayan at alamat, ang mga Anunnaki ba ay mga simbolo lang ng mga kosmikong kapangyarihan o totoong mga bisita na talagang naglakad sa piling ng mga tao? Imposibleng masabi ito ng may katiyakan, ngunit marahil ito mismo ang kanilang pinakamakapangyarihang pamana. Iniwanan nila tayo ng isang palaisipan na hanggang ngayon ay gumagabay sa ating katalinuhan, na nagtutulak sa atin na itanong kung tayo nga ba ay tunay na nag-iisa o kung ang ating kasaysayan ay may mas sinauna at misteryosong pinagmulan kaysa sa inaakala natin. Kaya, sa gitna ng guho ng Ure, piramide ng Giza, dambuhalang pader ng Baalbek,
at batong inukit ng puma-pungko. Patuloy ang alingaw-ngaw na ang ating mundo, baguhan at marupok, ay maaaring hinubog ng mga kamay na hindi lang tao. Walang tiyak na sagot, tanging pagpili lang ng bawat isa. Itingin ang mga salita ng Sumerian bilang alamat o kronika na nagtatago ng nakalimutang katotohanan. Paano kung minsan makita ulit natin sa langit ang Nibiru na tinawag ng mga Sumerian? Baka mapansin nating hindi talaga nawala ang tanong. Hindi kung babalik sila, kundi kailan. Dumating na tayo sa dulo ng mahaba at kahali-hali ng paglalakbay na ito. Talagang interesado kaming malaman ang inyong opinyon. Mag-iwan kayo ng komento, ano ang masasabi ninyo? At kung nagustuhan ninyo ang video, i-share ninyo at i-like. At kung gusto ninyong suportahan ang aming trabaho, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Para sa inyo, simpleng mga kilos lang ito. Pero para sa amin, napakahalaga ng mga ito. Hanggang sa susunod na kwento.